palakpak tenga ng mga players dito. You can really say na it's a players market na. Imagine, sa baba lang, ilang professional teams na nagtayo ngayong taon or last year pa. Ang dami ng mga professional teams other than sa PBA. Ngayon, expansion team. It's a players market. Go yan, tuloy yan. Ngayon, trabaho yan, pare, hanap buhay. Sabi mo nga, nakapag-generate na naman ng mga players na talagang magkakaroon ng hanap buhay. Ito ang problema, pare. Tutumbukin ko na. Malaking problema na naman ito kay Commissioner Willie Marcial. Bakit? Naayos ba natin yung mga dating concerns ng PBA in regards to player movement, mga trades, mga lopsided trades, predictable trades? Yung mga pare, alam mo na kung saan babagsak, ito ititrade. Kaya nga yung nabanggit mo, sabi ni Coach Yeng, ginaranta sa kanya yung 2 and 3, o yung mapipik natin, Coach, hindi natin yan ititrade, papalakasin natin ang team. Binigyan siya ng gano'n na salita ni Raymond Yu. Yan, klaro. At least si Coach Yeng, klaro yan, lalaki talaga kausap. Yan, ang hinaano rito is, kaya ba ni Coach, ni Commissioner Willie Marcial yung due diligence sa 4 na team na papasok? Kasi, pare, talagang, alam mo, ang pagpasok ng team, hindi porke may pera ka, pare. O, pasok ka na, naku, 50 million, bibili ng franchise to. Lintik ang pera nito, nasa balon. Pare, paano kung yan involved sa gambling? Paano yan kung may online betting? Paano yan kung, di ba, may linyada sa ganito, sa ganyan, casino or what? Dapat yun, masusing pag-aaral. Kailangan, if they need to form a committee, kasi si Com Willie lang ang talagang mandando eh. Pero dapat kung kailangan may mag-form sila ng committee to investigate, to scrutinize, to evaluate any interested team, dapat so be it, kailangan gawin nila yon. Hindi sila pwedeng magmadali sa pagpili ng mga teams. Kasi may value yung PBA eh. Glamour, prestige, katabi mo San Miguel, katabi mo MVP Group. Wow, di ba? May wow factor eh. Talagang you have arrived pag pumasok ka sa PBA. Dapat naman yung PBA, especially si Com Willie, dapat hindi ka pwedeng nabubulungan dyan, na pwedeng singilan ng utang na loob. Kasi ang liga, iba na ang takbo eh. Kung sobrang nadodomina ng ibang teams. Sayang nga, di ba? Sayang yung mga papasok na mga teams, yung mga teams na nagpapalakas. Kung hindi sila mapoprotektahan pagdating sa ganung mga trades. May sa Amerika nga, NBA, may mga tampering na tinatawag eh. So dapat sana sa mga papasok na mga teams, sana magawa na nila ng paraan o maglagay sila ng mga parang policy na hindi ka basta-basta lilipat sa ganitong team. Alam ko hindi maiiwasan. Yung iba talaga dyan, simulat sa pool pa lang, it was formed na parang maging, ayun nga, yung nasa dalawa na parang chap-chapan, parang chap-chap, pare. Yung team na yon pagka papahinugin ka lang, parang fattening, parang nagfa-fattening lang. O pag mataba-taba na tong baka, ano mo na yan, katayin na yan, lipat na sa kabila, benta na yan. Ganun eh, ganun ang nangyari noon. There was a time nakapaglaro ko sa ganitong team. Iba na nga ang sinasabi mo, pare, no? Ang sama na ng kultura na nangyayari noon pag nasa baba ka. Alam mo ba sinasabi mo sa player noon? Husayan mo. Para naman pagka na-trade ka, maganda value mo rin sa lilipatan mong team. Hindi mo na nga sinasabi, pare, na husayan mo para si team owner, yung boss natin, matuwa sa'yo, mga manager, tsaka mga fans, na lalo kang magandang contract na mapirmahan mo, maganda ang resulta or manalo tayo na manalo. Nag-iba ang kultura dahil dyan sa trade na yan. So, isa sa magandang polisiya, kung naibalik yung sinasabi mo na protect 8 or pwedeng baka yung mga superstars na tinatawag, wag galawin. Kailangan hindi pwedeng magsama si Junmar at saka si Stan Hardinger or whoever para hindi ka maka-form ng isang dynasty na team. Kaya nakita mo ngayon, grabe, nagsasama sa ilang position.
puro mga halimaw na scorer sa iba-ibang team. Diba? Hanggang to a point na lang na mabangko ang isang player dyan. Sa akin lang, katulad ng typical San Miguel. Super loaded pare. Nandiyan si CJ Perez. Nandiyan si Yun na. CJ, tsaka yung kapwesto niya. Nandiyan si Jericho Cruz, pare. May Terence Romeo ka pa. Halos yung isa doon, umuupo. So, overloaded pare. Yung isa doon, pwedeng lumipat sa ibang team para, di ba? Baka naman din sa isang banda, baka naman iniisip na rin yung player, less unload, less yung pagod. May mga kumakayod na mas bata sa akin, baka ganun din ang tingin. So, dapat masusing tingnan ni Commissioner Willie Marcial. Kasi alam mo, maraming bobulong sa kanya dyan Lahat yan, mga team owners, mga representatives. Oh, Willie, ganito, ba't ganon, ba't ganyan, ba't ganito? Pagka ganon na ang sitwasyon, ako, tinuturoan ka na nila na paano mo gawin ang trabaho mo, hindi na siya magiging effective. So actually, good luck ko si Com Willie dyan sa sitwasyon na yan. Sa kanya lahat babagsak yan. Sana magkaroon siya ng magandang wisdom dyan, pare. Baka may pahabol ka pa, pare. Yes, tsaka isa